The Boss Husband. Credit to the author. 1348-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Isang gray na Ferrari 485 ang lumitaw sa kanto at huminto sa harap ng condominium. Bumukas ang pinto ng kotse at magandang lumabas si Jinky sa passenger seat. Nakasuot siya ng checkered shirt sa ilalim ng teal striped sweater, nakatugma nito sa isang light skinny jeans. Ang matamis at pinong ngiti sa kanyang mukha ay nakakabighani kay Justin, lalo na noong matagal na niyang hindi nakikita si Jinky. Mula nang magsama sila, nagbago na siya mula sa isang babae tungo sa isang mature na babae, mula sa isang sariwa at inosenteng babae ay naging isang tiwala na babae sa lungsod. Kumaway si Jinky sa taong nasa driver's seat at isasara na sana ang pinto para makauwi nang pigilan siya ng lalaki na ayaw pang umalis. Bumaba siya ng sasakyan para kausapin ito at parang may itatanong ito sa kanya. Sa oras na ito, nabasa na ni Justin ang sitwasyon. Malamang nililigawan niya si Jinky. Bagamat hindi inisip ni Justin si Jinky bilang isang hindi tapat na tao, hindi pa rin komportable na masaksihan ito. Hindi kailanman inisip ni Justin ang kanyang sarili bilang isang mapagbigay na tao, lalo na pagdating sa kanyang mga manliligaw, kaya lumabas siya ng kotse at nilock ang mga pinto bago humakbang patungo sa kanila. Habang papalapit siya sa kanila, sa wakas ay natanong na ni Justin ang lalaki. Siya ay isang disenteng mukhang lalaki sa kanyang 20s, mas matangkad ng bahagya kay Justin, malamang na mga 6 na talampakan. Looking at his fit physique, parang hindi siya ordinaryong spoiled rich kid. Sa kanya na nakasuot ng itim na Versace suit at may kintab na dress shoes, si Justin ay tila naka-underdressed sa kanyang casual outfit at sneakers. Minister Meng, hindi magandang timing ngayon. Paano kung bibilhan kita ng pagkain sa ibang araw? Sorry talaga. Tila tinatanggihan siya ni Jinky. Mainit pa rin ang ngiti sa labi ng binata, bakit hindi magandang timing? Jingjing, hindi ko ito unang beses na makilala ang mga magulang mo. Curious lang ako sa taong minamadali mong makilala. Hindi ka naman naging ganito kapag nag-overtime. Ako. Magpapaliwanag sana si Jinky ngunit naputol ang kanyang pangungusap nang makita niya si Justin. Lumiwanag ang kanyang mga mata at masayang tinawag siya, Justin. Tahimik na naglakad si Justin patungo sa kanila at tuluyang hindi pinansin si Erwin. Nang nasa harapan na niya sila, niyakap niya si Jinky at idiniin ang mga labi niya sa labi niya. Halos malaglag ni Jinky ang kanyang pitaka sa lupa dahil sa biglaang halik. Siya ay nahihiya ngunit tuwang-tuwa nang malaman na nagseselos si Justin. Mahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang kasiyahan mula sa kanyang matapang na paraan ng pagpapahayag ng pangangibabaw. Ibinahagi ni Justin ang isang marubdob na halik sa kanya habang si Erwin ay nanunood mula sa gilid na may madilim na ekspresyon. Ang lalaking ito ay lubos na hindi pinansin at batay sa pagbabago ng ekspresyon ni Jinky, halatang mahal na mahal siya nito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nabigo siyang makuha ang puso nito matapos siyang ligawan ng matagal, ngunit nakakainis na malaman na natalo siya sa isang lalaking tulad nito. Sa kabutihang palad, naging mas mahusay si Erwin sa pagpipigil sa sarili mula sa paggawa sa ministeryo sa loob ng 2 taon. Sa wakas ay binitawan ni Justin si Jinky pagkatapos ng 5 minutong paghalik. Hinaplos niya ang noo nito at ngumisi bago nagpanggap na ngayon lang niya naalala ang tungkol kay Erwin. Babe, sino ang lalaking ito? Huminga si Jinky at tumabi kay Justin bago sumagot sa kanya, ito ang Vice-Ministro ng Edukasyon, Mr. Erwin. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay tatay na pupunta ka kaya nagmamadali akong umalis. Hindi ako makapagpara ng taxi sa ganitong oras ng taon kaya pinauwi niya ako. Pangalawang Ministro. Ang pangalawang ministro ng Ministry ng Edukasyon ay katumbas ng antas ng Deputy Bureau Director, paano ito nagawa ng binatang ito? Hindi kailanman maniniwala si Justin na ang isang opisyal na tulad niya ay maaaring magmaneho ng Ferrari 458 nang walang anumang solidong background. Well, at the same time, hindi talaga inaalala ni Justin ang kanyang background basta't lumayo siya sa kanyang babae. Mr. Justin. Boyfriend ka ba ni Jingjing? Tanong ni Erwin. Hindi,
Itinuwid siya ni Justin, ako ang kanyang lalaki. Oh, kasal kayong dalawa. Tanong ni Erwin ngunit naimbestigahan na niya ang family history ni Jinky. Siya ay isang marangal na babae, nakakagulat na malaman na ang isang magandang babae na tulad niya ay hindi kailanman nakipag-date sa sinuman sa unibersidad. Napahawak si Erwin sa isang masakit na lugar sa tanong na iyon. Tumingin si Justin kay Jinky na nasa kanyang mga bisig at sumagot ng may mahigpit na ekspresyon, hindi kami kasal ngunit mamahalin ko siya hanggang sa tumigil siya sa pagmamahal sa akin. Tumangala si Jinky kay Justin. She was somewhat yet touched by his reply and she thought to herself, bakit ko naman isusuko ang love life ko kung matagal na akong lumaban para makuha siya. Haha, you're an interesting man. Everyone deserves the right to court a beautiful woman and since you're not married, I sure hope that you won't interfere with you as aggressively. I don't want to make things hard for you as since we meet by chance. I need to take care of some matters so I'll be taking my leave. Hope to see you again. Ngumisi si Erwin kay Justin. Jingjing, batiin mo sina tito at tita. Bibisitahin kita sa lalong madaling panahon, mangyaring huwag mo akong tanggihan muli. Masakit ang aking pride. Pagkasabi nito, bumalik si Erwin sa kanyang sasakyan at umalis kaagad. Si Justin ay nalulungkot na at ang tinutuya ni Erwin ay halos gusto niyang basagin ang Ferrari na iyon, ngunit nagpasya siyang huwag nang magdulot ng gulo. Sa halip dahil sa inis, lumingon siya para tanungin si Jinky, Jingjing, gaano na siya katagal nanliligaw sa iyo? Pakyut na nilabas ni Jinky ang kanyang dila, wala akong magagawa, siya ang pinuno. Hindi ko siya maaaring tanggihan ng agresibo o masisira ang kapaligiran sa trabaho namin. Si nanay ang tumulong sa akin na makuha ang trabahong ito, hindi ako maaaring maging walang ingat. Hindi naman problema yon, pwede kitang ilipat sa ibang department kung iniinis ka niya. Si Justin ay prangka. Umiling si Jinky, hindi, gusto ko ang trabaho ko ngayon, tumutugma ito sa major at interes ko. At saka, baka marami pa akong manliligaw sa ibang lugar. Mas maganda dito dahil nag-iisang manliligaw si Minister Meng. Walang ibang nang-ahas na abalahin ako. Bamantong hininga si Justin, hinding-hindi titigil si Jinky na magkaroon ng manliligaw hanggat hindi pa siya kasal. Ito ay hindi maiiwasan maliban kung siya ay tumigil sa pagtatrabaho. Hindi kayang patayin ni Justin ang lahat ng lalaki sa mundo, ito ay masyadong hindi makatwiran, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magpigil. Para bang pinapasaya siya, yumuko si Jinky at hinaplos ang pisngi sa baba niya, halika na, mahal ko. Alam mo namang walang mangyayari sa atin. I'm just going with the flow. Ang isang tulad niya ay hindi pasensya, mawawalan siya ng interes sa akin sa paglipas ng panahon. Maraming isda sa dagat, baka makita niya lang akong kawili-wili. Baka ma-promote siya sa ibang lugar, baka ma-promote pa siya. Ano ang background niya? Nasa Deputy Bureau Director level siya sa murang edad. Kahit na ang Deputy Division Head level ay medyo sobra na sa edad niya. Kumunat ang noo ni Justin sa naisip nito. Si Jinky ay walang kaalam-alam, hindi ko alam, ngunit sinabi ng mga tao sa ministeryo na ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal, ang kanilang pamilya ay may malalim na katayuan at maging ang ministro ng edukasyon ay magalang sa kanya. Kapareho ito ng inaasahan ni Justin, ngunit tila walang masamang mangyayari kaya hinimok niya si Jinky na ipaalam sa kanya kung may dumating. Sumaludo si Jinky, natutuwang makita siyang nagseselos. Saka lamang sila umakyat sa itaas kung saan binuksan na ni Oldley ang pinto para sa kanila. 1349. Sa sandaling lumakad sila sa pintuan, sina Justin at Jinky ay sinalubong ng masarap na amoy ng pagkain, ngunit ito ay mas malusog kaysa sa pagkain na dati nilang ibinebenta sa stall sa kalsada at lahat ito ay salamat sa lower tier medicinal pill ni Justin. Sa sandaling makita ni Oldley si Justin, pinaupo niya ito. Pagkatapos tapikin ang kanyang balikat, bumulong sa kanya si matandang Lee, ngayon ko lang nakita, Justin, kailangan mong kumilos ng mabilis. Sikat na sikat ang anak ko. Ang tinutukoy niya ay si Erwin na naghatid kay Jinky pauwi. Matalas ang tenga ni Jinky at kinawayan niya ang kanyang ama, tatay, bakit mo ito pinag-uusapan? Walang nangyayari sa pagitan namin ni Ministro Meng. Naalala ito ni Justin, palagi ba niyang pinapauwi si Jingjing? Higit pa ang ginagawa niya, umakyat pa siya para kausapin kami at binigyan kami ng mga cordyceps at mautay. Mukhang mahal talaga.
Sanay na kami sa matipid na buhay kaya hindi kami naglakas loob na tanggapin ang mga reg along iyon. Galit na ikinaway ng matandang Lee ang kanyang mga kamay. Halos mamula si Justin dahil hindi pa niya naibigay sa kanila ang mga bagay na ito. Tinapik niya ang kanyang dibdib at iginiit, walang silbi ang mga bagay na iyon, ang mga medicinal pills na binigay ko sa inyo ay totoong supplement. Ang kanyang mga bagay ay walang kumpara sa akin. Tumawa ang matandang Lee, Justin, hindi magagamit ng mga taong kasing edad natin ang mga bagay na iyon sa loob ng mahabang panahon. Para naman kay Jingjing, ngayong kasama mo siya ngayon, hindi mo maaaring hayaang pauwiin siya ng ibang tao sa lahat ng oras. Naunawaan ni Justin ang kanyang pinagbabatayan na kahulugan. Gaya ng inaasahan sa kanyang biyenan, ipinahihiwatig ni Old Lee na bilhan siya ng kotse ni Jinky para hindi na niya kailanganin ng ibang tao para pauwiin siya. Tinampol ni Justin ang kanyang noo bilang realisasyon, bakit hindi niya ito naisip noon pa. Ang lahat ng mga problema ay madaling nalutas. Bagamat natagpuan ni Jinky ang kanyang sarili ng isang disenteng trabaho, hindi pa niya kayang bumili ng kotse dahil malaki ang gasto sa kanya sa pagme-maintain ng kotse. Kaya, ang tanging pagpipilian niya ay magpara ng taxi para makapunta sa trabaho at ito ay nagbigay kay Erwin ng pagkakataong pumasok. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Justin ang kanyang telepono upang mag-order ng SLK 350 mula sa isang dealer ng Mercedes-Benz at kasama ang lahat ng bayad sa serbisyo, ang kotse ay nagkakahalaga lamang sa kanya ng 1,000,000. Kumita si Justin ng milyon-milyong mula sa pagbebenta ng mga medicinal pill kay Park Chian at magtatagal bago gastusin ni Justin ang lahat ng pera. Hindi na niya kailangan pang i-withdraw ito sa bank account sa ibang bansa. Tuwang-tuwa si matandang Lee na kusang loob na bumibili si Justin ng kotse para sa kanyang anak. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanyang pagiging materialistiko dahil ang kanyang anak na babae ay ngayon ay kalaguyo ni Justin. Magiging isang kawalan kung hindi siya mabubuhay ng isang mas mahusay na buhay at ang lahat ng mga magulang ay nais na ang kanilang mga anak ay mamuhay ng isang mas mahusay na buhay. Wala talagang ganoong pangangailangan si Jinky ngunit mas masaya siyang tanggapin ang anumang bagay na nagmula kay Justin. Nang may handa na ang mga ulam, ang buong pamilya ay umupo sa tabi ng hapagkainan para sa tanghalian. Si Jinky ay nagsilbi sa kanila ng alak at si Old Lee ay lasing na pagkatapos ng ilang inumin. Justin, hindi mo ba sinabi na sa Central City ka mag-Zinake New Year? Bakit bigla kang bumalik dito? Hawak ni Justin ang isang spring roll sa isang kamay at may bowl sa kabilang kamay, bumalik ako para harapin ang ilang mga bagay, ngunit inayos ko na ito. Nakakaramdam ako ng pagkabigo kaya gusto kong uminom, at tiyak na mas masarap sa pakiramdam ang uminom kasama ang isang matandang kaibigan. Hehe. Biyenan mo na ako, mawawalan ako ng seniority bilang kaibigan mo. Kumaway ang matandang Lee. Tara, tumigil ka na sa pag-aartista. Maswerte ka na nililigawan ako ng anak mo. Ang manugang na tulad ko lang ang makakapagpasigla sa iyo. Paano kung magpakuha pa ako ng panggamot para magkaroon ka ng pangalawang anak? Ikalawang anak? Sa tingin mo hayop tayo? Saway ni matandang Lee. Namula si Jinky at ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Seryoso, ang mga lalaki ay naging hindi napigilan sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Napangiti si Justin, bakit hindi mo ako tinatanong tungkol sa mga frustrations ko? Umiling ang matandang Lee, I guess it even if you don't tell me, it must be family matters or else you wouldn't be this frustrated. Only you can deal with it. We're outsider. Wala na akong ibang magagawa kundi uminom kasama ka, pero hindi ako makakainom ng marami, kailangan ko ng afternoon nap ko. Pinilit ni Justin ang kanyang dila, hindi nakaimik sa kanyang kawalang interes. Ngunit muli, hindi niya inaasahan na tutulong si Old Lee sa anumang bagay. Nandito lang siya para uminom at huminga. Nag-aalala si Jinky, Justin, mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Ngumiti si Justin at umiling, Jingjing, huwag mo nang isipin iyon. Walang makakatulong sa akin dito. Lilipat ako pabalik ng Central City ngayong gabi at makakaisip ako ng solusyon sa huli. Hindi na nag-uusisa pa si Jinky nang marinig niya ito at ipinagpatuloy niya ang pagpuno ng kanilang mga mangkok. Pagkatapos ng tanghalian, nakatulog si Old Lee tulad ng sinabi niya ngunit hindi naapektuhan ang kanyang asawa. Hinaila lang siya nito sa couch, nilagyan ng kumot at iniwan na lang doon.
Namula ang mukha ni Justin dahil sa pag-inom ng ilang mangkok ng Jaehyang at nagsinungaling siya sa sopa para manood ng telebisyon. Mula sa gilid ng kanyang mata, tiningnan niya ang likuran ni Jinky at napukaw siya nang makitang binuhusan siya nito ng tsaa. Lumapit si Justin sa kanya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Sa hiningang puno ng alak, hinaplos niya ang kanyang mukha sa kanyang batok at nagsalita, "Babe, kumusta ang cultivation mo?" Namula si Jinky at sumulyap siya sa kanyang ina na naghuhugas ng mga plato, "Mabuti naman, mas maganda ang pakiramdam ko kaysa dati. Hindi ko alam ang level ko ngayon pero mas siksik ang pakiramdam ng true chico kaysa dati. Ah! Tingnan ko para sa iyo. Halika, pasok na tayo sa kwarto mo." Hindi maniniwala si Jinky sa kanyang mga sinabi ngunit hindi niya napigilan ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg na naging dahilan upang malata ang kanyang katawan. Madali siyang itinulak ni Justin sa kanyang silid at nilock ang pinto bago siya idiniin sa kama. Sa ilalim ng maliwanag na araw sa hapon, tila mainit-init ang silid ni Jinky noong taglamig pa. Pakiramdam ko ay dumating ang tagsibol ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa kabilang banda, bumalik si Erwin sa kanyang opisina sa Ministry ng Edukasyon. Hindi siya dapat magtatrabaho ngayon ngunit magsisimula na ang Zenaiken New Year bukas at bilang bagong pinuno, si Erwin ay pumasok pa rin sa trabaho upang magpakita ng magandang halimbawa sa kanyang mga nasasakupan. Kapaki-pakinabang para sa isang bagong dating na tulad niya na mag-overtime dahil maaari siyang makakuha ng papuri sa publiko. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa isang tulad niya na mabilis na umangat sa pampulitikang hagdan. Gayunpaman, si Erwin ay hindi makapag-focus sa trabaho dahil palagi niyang naaalala ang mga oras na hinalikan ni Justin si Jinky nang marubdob na siyang nagpangiwi sa kanya. Akala niya noong una ay nagsisinungaling si Jinky tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Ang akala niya ay mahiyain siya ngunit naglalaan siya ng oras dahil alam niyang mas karapat-dapat sa kanyang pagsisikap ang babaeng kayang lumaban. Hindi niya inaasahan na totoo ito at hindi siya pinansin ng lalaking iyon at hinalikan siya ni French. Gayunpaman, si Erwin ay hindi isang hindi makatwiran na tao. Hindi niya dapat husgahan ang isang lalaki sa pamamagitan ng kanyang hitsura at sa maikling pagkikitang iyon, nalaman ni Erwin ang kanyang pangalan at kabisado pa niya ang kanyang plaka para maghukay ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Isang tawag sa telepono ang sumilay sa kanyang ngiti nang malaman niyang nandito ang impormasyong gusto niya. Kinuha ni Erwin ang telepono at nagtanong, "Director Wang, may balita ba?" Dahil ang plaka ng sasakyan ay mula sa Sunfall sa halip na Stonegate, direktang nakipag-ugnayan si Erwin kay Director Wang mula sa Public Security Bureau ng Sunfall. Ngumiti si Direk Wang, "Oo, Ministro Meng. Ang plaka na iyon ay nakarehistro sa Sunfall at minsan ay kabilang ito sa angka ng garrison ng Giant Whale Society ngunit bago ibagsak ang lipunan, ibinigay ang sasakyan sa isang lalaki na tinatawag na Justin, ang iyong binanggit. Siya ang asawa ng chairman ng Yellow International, si Marian. Walang espesyal sa kanyang background. Bumalik siya mula sa ibang bansa, ang kanyang buhay ay walang laman at ang kanyang buhay ay galing sa ibang bansa. Kumpanya ng Yellow International Entertainment. Paano ang background ng kanyang pamilya? Wala akong mahanap dito, sa tingin ko ulila na siya. Nahiwalay siya sa mga magulang niya noong 5 taong gulang siya at ipinagbili siya sa ibang bansa sa pamamagitan ng human trafficking. Tapos inampun siya ng mag-asawa. Sa 23 taong gulang ay nagtapos siya sa Harvard ng Masters in Marketing Management at bumalik siya sa Zenica sa parehong taon. Yun lang. Wala na akong ibang nakitang espesyal. Para sa level ni Director Wang, wala siyang kapangyarihan na kunin ang file ni Justin mula sa system kaya ang peking impormasyong ito ay pareho sa nakuha ni Karina. Lalo na para sa isang taong may espesyal na pagkakakilanlan tulad ni Justin, hindi madaling makuha ang kanyang file dahil ilantad nito ang kanyang impormasyon. Nagpasalamat si Erwin at ibinaba ang telepono. Matagal na siyang wala sa Stonegate pero alam niyang ang Yellow International ang nangungunang kumpanya sa corporate world, isa rin sa mga fashion company na maaaring magbukas ng iba't ibang branch sa iba't ibang estado. Hindi basta-basta ang kanilang impluwensya. Gayunpaman, wala ito kay Erwin. Hindi siya nabigla sa mga malalaking kumpanyang ito dahil lubos silang umaasa sa supply chain. Ang intervention mula sa isang patakaran ay magiging sanhi ng pagkabangkarote ng mga kumpanya. Gayunpaman, si Erwin ay may kakayahang gumawa ng gulo para kay Yellow.
Mas naintriga siya sa katotohanan na si Justin ang asawa ng chairman. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit magpapakasal si Marian sa isang lalaking tulad niya, magiging interesante kung malantad siya sa pagkakaroon ng manliligaw. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng saya kay Erwin at kinuha niya ang telepono para tumawag sa Yellow International. Hello, ito ang headquarters ng Yellow International, may maitutulong ba ako sa iyo? Narinig ang matamis na tunog ng receptionist. Ako si Erwin, ang Vice-Ministro ng Edukasyon. Gusto kong makausap ang isa sa mga tagapangulo, si Marian. Ito ay isang kagyat na bagay, mangyaring makipag-ugnayan sa kanya sa ngalan ko. 1350. Hindi naman tanga ang receptionist, maraming tao ang gustong makausap si Chairman Lysander sa iba't ibang dahilan. May mga nagsasabing nagbebenta sila ng isang henyo na imbensyon, ang ilan ay nag-aangkin na sila ay mula sa isang malaking grupo ng pananalapi na humihingi ng pakikipagtulungan, ang ilan ay nagsabi na sila ay kamag-anak ng isang pinuno sa politika at ang ilan ay nagpanggap pa bilang pangulo ng isang maliit na bansa. Walang saysay na tawagan sila ng Vice-Ministro ng Edukasyon, kaya mas naging maingat ang receptionist sa pagsagot sa kanyang tawag, Minister Meng, maaari ba akong magkaroon ng mas detalyadong profile para makumpirma ang iyong pagkakakilanlan? Tungkol ito sa kanyang asawa, Justin. Ang plaka ng BMW ng kanyang asawa ay San Paul Justin. Maaari mong kumpirmahin ito ngunit bibigyan lang kita ng 1 minuto. Pananagutan ka kung may masamang mangyari dahil tumanggi kang ilipat ang aking tawag. Malamig na sabi ni Erwin. First time niyang marinig na may nagsasalita tungkol sa asawa ni Chairman Lysander. Si Justin ay medyo sikat sa kumpanya para sa pagdaraos ng isang panlabas na konsyerto sa plaza. Nakuha niya ang puso ng maraming babae noong panahong iyon. Ang impormasyon sa plaka ni Justin ay na-verify at ang receptionist ay naglakas loob na hindi mag-drag, inilipat kaagad ang tawag kay Hannah. Bagamat hindi na assistant ni Marian si Hannah, pinamamahalaan pa rin niya ang kanyang mga tawag sa telepono. Nagulat siya nang marinig ni Erwin ang tungkol kay Justin ngunit pinili niyang pigilan ito para maiwasan ang pagdududa. Ang tanging ginawa niya ay kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Erwin bago ipaalam sa kanya ang numero ng mobile phone ni Marian. Si Marian ay nakikipag-usap sa direktor ng isang broadcaster tungkol sa pagbabalik ni Lucille nang may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Hindi niya pinansin ang tawag at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa direktor ngunit persigido ang tumatawag kahit tapos na siya sa naunang tawag. Nakita ni Marian na ang numero ng telepono ay mula kay Stonegate at nag-alinlangan siya sandali bago sinagot ang tawag. Si Chairman Lysander ba ito mula sa Yellow International? Isang boses ng lalaki ang narinig. Si Marian ay gumawa ng tunog bilang tugon. Ako si Erwin, ang Vice-Ministro ng Edukasyon sa Stonegate. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa iyong asawa at sa tingin ko ay dapat mong malaman ang tungkol dito. Nagulat si Marian. Hindi niya inaasahan na may kakausap sa kanya tungkol kay Justin. Paano nasangkot si Justin sa Vice-Ministro ng Edukasyon? Sige po. Mataray na sabi ni Marian. Ngumiti si Erwin, mayroon kaming isang civil servant na tinatawag na Jinky at siya ay nasa isang relasyon kay Mr. Justin na lubhang nakaapekto sa aming reputasyon. Sa tingin ko kung ang mga salita ay lumabas, magdudulot ito ng kahihiyan sa iyo at sa iyong kumpanya. Nadurog ang puso ni Marian at nanlamig siya sa mga buto dahil sa pananakot, kahihiyan at inaapi. But at the same time, she couldn't bring herself to refute his claims na halos mapaupo siya nito sa sahig. Matapos huminga ng malalim, sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya na kumalma ngunit may bomb-ara sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy dahil sa mga luhang malapit ng bumagsak. Chairman Lin. Nakikinig ka ba sa akin? Tanong ni Erwin. Sa nanginginig na mga kamay, tinakpan ni Marian ang kanyang dibdib at sumagot, narinig kita. Dahil doon, ibinaba ni Marian ang telepono. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin o kung anong klaseng tunog ang gagawin niya kung magpapatuloy ang usapan. Alam niya ang tungkol sa mga manliligaw ng kanyang asawa ngunit kailangan pa niyang marinig ito sa iba. Nakakatawa, natural na natural sa kanya ang lahat lalo na't nakasama niya ang mga ito. Hindi na maintindihan ni Marian ang sarili. Kailan siya naging sobrang disoriented? Kailan siya nagsimulang mawala sa kanyang tunay na pagkatao? Si Marian ay tumakbo pabalik sa banyo at binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang mukha.
Hindi pinansin ang tumutulo na tubig, tumangala si Marian at tinitigan ang sarili sa salamin. Isang pares ng magagandang mata ang nakatitig sa kanya ngunit tila hindi niya matingnan ng malinaw ang kanyang mukha. Kahit papaano, ang bangungot na paulit-ulit niyang napapanaginipan ay muling umusbong sa kanyang isipan. Ang bangungot na patuloy na gumising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi ay tila nagpaparamdam sa kanya. Sa sandaling ito, may nagtulak sa pinto at si Leia ay tumatakbong masayang may dalang dalawang stick ng sugar-coated hawthorn fruit sa kanyang mga kamay. Matamis niyang tinawag si Marian at ibinigay ang isa sa mga stick sa kanya, binili ito ni Lola para kay Leia, ito para kay Mommy. Nag-aatubili ang kanyang tingin ngunit pinilit pa rin niyang ibigay ito kay Marian. Nag-iinit ang mga mata ni Marian nang makita ang kanyang anak na babae at yumuko siya para haplasan ang kanyang buhok. Nakangiting umiling siya at sinabihan si Leia na siya na mismo ang kumain. Masarap, seryosong sabi ni Leia at tumingin sa kanya nang may naghihintay na tingin. Ngumiti si Marian at kinagat ang isa sa mga hawthorn, kakainin ko ang isa, pwede na kayong magtira. Masakit ang ngipin ni Mommy, sobrang asim. Tinanggap ni Leia ang kanyang paliwanag at tumakbo upang maghanap ng ibang mapaglalaroan. Itinuring na niya ang angka ng Gibson bilang kanyang tahanan kung saan masaya ang lahat na kasama siya. Ipinikit ni Marian ang kanyang mga mata at ilang patak ng luha ang tumulo sa kanyang mga pisngi ngunit walang nakakaalam kung umiiyak siya sa asim ng hawthorn o sa sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Gayunpaman, wala nang oras si Marian na mag-isip tungkol dito nang may tumawag. Si Franklin Payton iyon, ang direktor ng Central City Yellow Entertainment. Chairman, ganap na kaming handa sa premiere na kaganapan at hinihintay namin si Mike na sunduin si Miss Lucille Lysander mula sa airport ngayong gabi at pagkatapos ay maaari naming pag-usapan ang schedule. Naalala ni Marian ang kanyang sarili at nagtanong sa mahinahong boses, anong oras darating si Lucille Lysander sa airport? 8:00, may pinadala na kami. Hindi na kailangan, pinutol siya ni Marian, sasanduan ko ang kapatid ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita, kaya ipadala mo ang iyong mga tao sa ibang lugar. Si Franklin Payton ay hindi nang ahas na pigilan siya, kaya't sinabi niyang oo at ibinaba kaagad ang telepono. Hindi alam ni Marian na lilipad si Justin pabalik ng Central City ngayong gabi dahil hindi niya sinabi sa sinuman na lumipad siya papuntang Stonegate sa umaga kung hindi ay hindi niya pipiliing kunin si Lucille. Ayaw ni Marian na hindi niya maintindihan na nandoon siya para sunduin siya dahil nagalit siya sa kanya. Wala siyang planong sabihin sa kanya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Erwin dahil baka maghayganti ito at mapatay siya. Para kay Marian, hindi niya naisip na may mali sa pahayag ni Erwin. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang hindi lehitimong relasyon kay Jinky kaya paano siya magtataglay ng anumang sama ng loob laban sa kanya. Nagpapaalam lang siya. In a mean way, he was threatening her but in a good way, he could just be warning her na baka niloloko siya ng asawa. Sinubukan ni Marian na pakalmayan ang sarili at naisip na dapat niyang kausapin si Justin kapag nakabalik na siya sa Central City. Hindi niya dapat ipaalam kay Rebecca at sa iba pang matatanda ang tungkol dito kung hindi ay isipin nila na gumagamit siya ng tagalabas para gipitin si Justin. Si Marian ay nasa gilid, ang mga usapin ng pamilya ay mas mahirap kaysa sa negosyo. Nababaliw siya nito. Kasabay nito, ang kanyang sama ng loob, galit at inis kay Justin ay naglagay sa kanyang puso. Itinikom ni Marian ang kanyang panga at inalis ang nakakadismaya na pag-iisip bago kinuha ang kanyang telepono para harapin ang iba pa niyang mga gawain. 13:51. Sa hapunan, walang gana si Marian kaya nakagat lang siya at nagpas siyang sunduin si Lucille. Hindi siya pinigilan ng Gibson clan dahil malalim ang relasyon niya sa Lysander clan sa kabila ng katotohanang hindi siya kadugo sa kanila. Nagkagulo si Leia nang marinig niyang sinusundo ni Marian ang kanyang tiyahin kaya walang choice si Marian kundi isama siya. Pagdating nila sa arrival hall, naglakad si Marian sa gate at ibinaba ang kanyang bangs para maiwasan ang anumang hindi gustong atensyon. Technically para sa kasikatan ni Lucille, dapat ay ginamit niya ang VIP tunnel ngunit dahil ang kanyang pagbabalik ay dapat na isang sorpresa sa kanyang mga tagahanga, hindi siya nang ahas na gumawa ng malaking deal sa kanyang pagbabalik. Ang tanging ginawa niya ay magsuot ng isang pares ng malaking salaming pang-araw at isang maskara upang hindi makilala. Lumipas ang 10 minuto at isang alon ng mga manlalakbay ang lumabas ng gate.
Naglalakad sa gitna nila si Lucille, nakasuot ng retro na pula at asul na checkered na sweater na tugma sa isang kulay abong palda. Ang kanyang mga balingkinitang binti ay nababalot ng isang mapusyaw na kulay na medyas. Hindi naman talaga nito ipinagmamalaki ang kanyang figure ngunit comfortable itong tingnan. Nakasuot siya ng burgundy na sombrero na may pares ng malaking salaming pang-araw at maskara habang papalabas siya ng gate habang tinutulak ang isang maliit na malita. Kahit na hindi siya makilala ng iba, nakilala siya kaagad ni Marian. Tita. Naramdaman ni Leia na si Lucille iyon kaya tinawag niya ito ng matamis na boses. Tumingin sina Lucille at Mike at pareho silang nagulat nang makitang dumating si Marian para sunduin sila. Nakita ni Lucille na walang pumapansin sa kanila kaya binilisan niya ang kanyang lakad upang kunin ang panig ni Marian. Kahit na nahihiya siya dahil sa relasyon nila ni Justin, natutuwa pa rin siyang makita ang kanyang kapatid. Sis, andito ka talaga. Hinayaan mo na lang na may samando sa atin sa kumpanya, ayoko namang guluhin ka. Wala lang, matagal na kitang hindi nakikita at gusto na kitang makita sa lalong madaling panahon dahil marami ka ng delikadong sitwasyon bago ito. Namiss ka rin ni Leia. Ngumiti si Marian. Alam ni Lucille na pinag-uusapan niya ang tungkol sa 10,000 realm at ang marinig ito mula sa kanya ay nagpatindi ng guilt sa kanyang puso. Ang kanyang damdamin para kay Leia ay iba kumpara noon sa ngayon na alam niyang si Leia ay biological na anak ni Justin. Nang malaman na walang kaalam-alam si Marian tungkol dito, napabuntong hininga si Lucille, iniisip kung kailan sasabihin sa kanya ni Justin at kung matatanggap ba ni Marian ang katotohanan. Sa ngayon, hindi nang ahas si Lucille na mag-overthink ito. Kinarga niya si Leia at kinurot ang pisngi, halika, yakapin ka ni tita. Leia, tumaba ka ba? Nakakain ka ba ng marami nitong mga araw? Agad na umiling si Leia, hindi, mabait na bata si Leia. Hindi ako papayagan ni mommy na kumain hanggat hindi ako mabusog. Akala ng ibang tao ay inaabuso ni Marian si Leia ngunit alam ni Lucille ang gana ni Leia. Ang pagpapakain sa kanya hanggang sa mabusog siya sa bawat pagkain ay makakaubos ng maraming sangkap kaya maliwanag na kinokontrol ni Marian ang kanyang pagkain. Nakaramdam si Mike ng kakaiba tungkol dito, iniisip sa sarili na si Chairman Lysander ay isang makatuwirang tao sa pagnanais na kontrolin ang pagkain ng isang maliit na batang babae upang mapanatili ang kanyang figure. Hindi gusto ni Marian na may tagalabas na nakikinig sa kanilang pag-uusap kaya't sinabi niya kay Mike ng may patag na boses, magmaneho ka pa uwi, ako na mismo ang mag-uuwi kay Lucille. Natigilan si Mike at ngumiti siya kay Marian ng may paggalang, Chairman, nagpapasalamat ako na handa kang makarating dito para sa amin ngunit sa palagay ko ay hindi kita dapat problemayan. Sabi ko pauwiin ko na siya. Kailangan ko bang ulitin? Malamig ang tingin ni Marian. Kinasusuklaman niya ang mga taong sumubok na sumipsip sa kanya sa maling tiyempo. Naramdaman ni Mike ang malamig na punyal mula sa kanyang mga mata at natarante siya bilang tugon. Namumutla ang mukha, kinuha niya ang kanyang bag at umalis na may awkward na ngiti, natatakot na siya ay matanggal sa trabaho kapag nanatili pa siya. Natawa si Lucille sa tugon ng kanyang manager ngunit nainggit din siya kay Marian dahil sa kanyang karisma. Lahat ng empleyado sa kumpanya ay lubos na gumagalang sa kanya. Siguro ito ang karisma niya, pinanganak siya para maging pinuno, ngunit para sa isang tulad niya na may malambot na personalidad, hinding-hindi siya magkakaroon ng ganoong karisma at mas mabuting maging artista. Let's go! Nakontak ko na ang lola niya. Iuwi muna kita tapos pupunta tayo sa company for a late meeting. Wala na tayong time, so you're very busy for the next 2 days. Binuhat ni Marian si Leia at nagpaliwanag kay Lucille habang naglalakad. Naabutan siya ni Lucille at mahinang nagtanong, Sis, sa tingin mo kaya ko talaga? Masusuklam ba ang lahat sa akin? Basta maganda ang mga kanta at pelikula mo, ikaw ang magiging top star. Sa pera, maaayos namin ang reputasyon mo pero hindi lahat haanga sa iyo. Kailangan lang naming malaman nila ang tungkol sa iyo at magiging panalo iyon para sa iyo. Kailangan ng mga artista na kumbansihin ang publiko sa kanilang trabaho at naniniwala ako sa iyo. Napakurap si Marian sa kanya, bilyon ang ginastos ko sa buong entertainment company na iyon, gusto mo ba talagang magsara ang kumpanya?
Maaaring mayaman ako ngunit ayaw kong makaranas ng ganoong pagkawala. Gusto ko pa ring umasa sa iyo bilang backbone ng entertainment company. Alam ni Lucille na sinisikap niyang hikayatin siya ngunit mas lumala ang pakiramdam niya. Mas gugustuhin niyang isumpa siya ni Marian para gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nagpa siya si Lucille na gumanap ng maayos sa kanyang trabaho dahil ayaw niyang bigon ang tiwala ni Marian. Habang papunta sila sa parking lot, dumaan sila sa building para sa mga internal arrival at napahinto si Marian sa kanyang paglalakad nang may nakita siyang kung ano. Naguguluhan si Lucille, kaya sinundan niya ng tingin. Si Justin yun. Si Justin ay hindi kapansin-pansin sa mga manlalakbay dahil sa kanyang casual na kasuotan ngunit nakilala ni na Marian at Lucille ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Di ba daddy? Nakita rin siya ni Leia. Nakipagpalitan ng tingin si Marian kay Lucille at napagtanto nila na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam nito. Ang weird. Siya talaga pero bakit hindi niya naramdaman ang pag-iral namin? Si Marian ay nalilito. Kahit na ang cultivation ni Marian ay masyadong mababa para ma-detect, paano niya mapapalampas ang cultivation ni Lucille kapag siya ay nasa soul forming stage? Nandito ba siya para dilaan ang isang tao? Naguguluhan si Lucille. Umiling si Marian. Bagamat galit pa rin siya kay Justin at gusto niya itong mawala sa kanyang paningin, hindi niya napigilan ang pagnanasang makita kung ano ang ginagawa nito. Tara na at tingnan natin. Dahil doon, sinundan siya ng dalawang babae at isang batang babae sa arrival hall para sa mga international flight. Walang ideya si Justin na sinusundan siya ng mga ito dahil hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang cultivation o divine senses. Pagkarating sa Central City, si Justin ay sumugod sa gusaling ito para sunduin si Jane at pagkatapos ay ihatid siya sa kanyang lugar bago umuwi. Sa sandaling siya ay tumungtong sa bulwagan, isang grupo ng mga manlalakbay ang naglalakad palabas at si Jane ay humahampa sa kanyang kulay amber na buhok. Jane! Sumigaw si Justin at sinimangutan siya. Nakita rin siya ni Jane at wala siyang dalang malaking malite dahil maraming tao o organisasyon ang handang magpadala sa kanya ng mga bagay na gusto niya. Justin! Tinawag siya ni Jane na ikinagulat ng ibang mga Zen icon, itong magandang Caucasian ay nagsasalita ng Mandarin. Pero mas ikinagalit nila ang sumunod nilang nakita nang tumakbo si Jane sa mga bisig ng mukhang ordinaryong lalaki. Mahal, na-miss kita ng sobra. Napangiti si Jane at niyakap ang leeg ni Justin para halikan siya. Para kay Jane, hindi siya dapat iwasan sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal dahil manliligaw niya ito. Natigilan si Justin sa kanyang halik ngunit hindi niya ito naiwasan dahil hindi man lang naabala si Jane sa mga titig. Hinawakan niya ang kanyang baywang at hinahaplos ang kanyang puwitan habang nagsasalo sila ng mapusok na French kiss. 1352. Magiging magandang eksena ng mag-asawang naghahalikan sa airport kung hindi sila kilala ni na Marian, Lucille at Leia. Ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ng mag-asawa ang kanilang presensya. Alam ni na Marian at Lucille ang dahilan ni Justin kung bakit siya nandito sa sandaling makita nila si Jane. Hindi sila nakita ni Jane dahil nakatuon ang atensyon niya sa kanyang minamahal. Ang paghalik ng mag-asawa ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang panunood kina Jane at Justin na French na naghahalikan habang ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa kanya ay iba. Agad na idiniin ni Marian ang mukha ni Leia sa kanya, napigilan ang kanyang anak na masaksihan ito. Mapatla ang kanyang mukha noong unang ngunit agad itong nagdilim sa puntong nag-alala ito kay Lucille. Nagdamdam si Lucille laban kay Justin. Bakit ang dance niya para hindi sila mapansin? Sinadya ba niya itong gawin para galitin si Marian? Sa kanyang naalala, hindi dapat nakikipag-date si Jane kay Justin, kaya kailan nangyari ang lahat ng ito? Nagseselos din si Lucille ngunit nadagdagan ito ng kanyang pag-aalala para kay Marian. Kahit na hindi malapit si Lucille kay Jane, alam niyang may espesyal na lugar si Jane sa puso ni Justin. Si Jane ay isang matandang kaibigan ni Justin sa loob ng halos isang dekada at ang kanyang hitsura ay hindi mababa kay Marian. Bukod dito, siya ang prinsesa ng Wales, na nangangahulugang siya na ang magiging reyna sa hinaharap. Ang isang babaeng tulad niya ay mas nananakot kumpara sa ibang mga babae sa Stonegate. Gaano man kaitiwala si Marian, hindi niya kayang panatilihing nakataas ang baba sa harap ni Jane.
Hindi rin niya maaaring baliwalain ang katotohanan na ang katalinuhan at mga nagawa ni Jane ay mas mataas kaysa kay Marian. Ang ilang mga tao ay ipinanganak sa napakataas na taas kung saan ang iba ay hinding-hindi maabot. Na parang tapos na niyang panoorin ang nakakasakit na eksena, inutusan ni Marian si Lucille para lumipat, halika, uwi na tayo. Huling sulyap si Lucille sa naghahalikan na mag-asawa bago sumunod kay Marian. Parang panaginip pa rin ito para kay Marian habang nakatayo siya sa may gate. Ang malamig na simoy ng taglamig ay humampas sa kanyang mainit na luha na nagpabalik sa kanyang katinoan. Malupit na masaksihan ang eksenang iyon, ngunit hindi ito panaginip. Mommy! Naramdaman ni Leia na may mali at malumanay niyang tinanong, sino ang tiyahin na hinahalikan ni Daddy? Isa pa ba siyang tita? Malamig ang boses ni Marian, hindi mo yan tatay. Pero siya. Sinabi kong hindi siya. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Pinutol siya ni Marian. Nagpout si Leia at nanatiling tahimik ngunit naguguluhan pa rin siya. Nang makapasok na sila sa kotse, nagmaneho si Marian patungo sa tirahan ni Lysander nang hindi nagsasalita. Si Lucille ay balisa sa buong biyahe. Gaano kasiraan ng loob ang mararamdaman ni Marian kung malalaman niya na si Lucille ay nakasama ni Justine. Hindi makayanan ni Lucille na durugan ang puso ni Marian. Sa sandaling napagpasyahan niyang gawing sikreto ni Justine ang kanilang relasyon, sinubukan ni Lucille na aliwin si Marian, sis, baka masigasig lang si Princess Jane. Hindi siya maaaring manatili sa Zenica magpakailanman. Hindi mo na siya kailangang ipagtanggol, sapat na ang nakita ko. Alam ko kung ano siya, hindi ako bulag. Malamig na tugon ni Marian. Kinagat ni Lucille ang kanyang mga labi at napabuntong hininga nang malaman niyang wala na siyang magagawa. Sumulyap si Marian sa kanya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Mag-focus ka sa trabaho mo at ito ay magpapasaya sa akin. Nakaramdam ng pait si Lucille. Hindi lang siya nag-aalala kay Marian dahil kasama rin siya sa komplikadong relasyon na ito. Si Grey Robe lang ang naghihintay sa kanila nang makarating sila sa tirahan ni Lee. Si Morgana ay nasa punong tanggapan ng Red Flame Iron Brigade, abala sa mga usapin ng 10,000 Demon Realm. Pagkatapos ayusin ang kanyang malita, umalis si Lucille kasama si Marian patungo sa kumpanya ng Yellow Entertainment. Sa kabilang banda, dinala ni Justine si Jane sa isang institusyong medikal na pananaliksik sa Central City Medical University, isa sa mga pinakaprestihiyosong institusyong pananaliksik kailanman. Bagamat nasa sabik si Jane na makita si Justine, pinapahalagahan pa rin niya ang kalusugan ni Justine. Sa kotse, ipinaliwanag ni Justine ang kanyang kalagayan sa Chaos Cauldron at mas naunawaan ito ni Jane mula nang magsimula siyang magtanim. Wala pa siyang plano para sa pagpapagaling ni Justine, kaya nagpa siyang magsagawa ng buong pagsusuri bago magplano. Si Justine ay walang pag-asa dahil ang paggamit ng medikal na teknolohiya upang apihin ang chaos ay tila hindi posible ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa pagiging wala sa sarili. Pagpasok nila sa Research Institute, sumulyap si Justine sa mga kwarto at tinanong si Jane, Jane, balak mo bang manatili dito? Sumagot si Jane, oo, ang pinuno ng institute, pumayag si Mr. Moon na gamitin ko ang kagamitan ayon sa gusto ko. Sanay akong manatili sa mga lab, kaya hindi ako interesado sa mga hotel. Siya ba ang iyong estudyante? Ngumiti si Justine. Humajejek si Jane, hindi, almost 90 years old na siya. Masaya siyang pumayag nang sabihin ko sa kanya na bibigyan ko siya ng libre ng formula para sa gamot sa sakit sa atay. Marami ako niyan kaya wala akong pakialam na ibigay sa kanya. So, inimbitahan kita para sa tulong at kahit papaano ay nakapag-ambag ako sa medikal na pananaliksik ng Zenica. Tinukso siya ni Justine. Kinindatan siya ni Jane, kaya kong gawin ang lahat para sa iyo dahil sa iyo ako. Napalunok si Justine at naisip na mas bukas si Jane mula noon na lubhang nakakaakit. Lalamunan na sana niya ito kung ang pagiging birhen ay hindi kapaki-pakinabang para sa kanyang paglilinang. Naghihintay na si Mr. Moon sa gusali kasama ang kanyang mga katulong. Dahil gabi na at gusto ni Jane ng kapayapaan, hindi sila nagdaos ng welcome party para sa kanya. Binati sila ni Jane at pinilit na umalis maliban kay Mr. Moon na nanatili sa likod upang bigyan sila ng tour.
Nang pamilyar na sila sa layout ng gusali, nagpaalam si Jane kay Mr. Moon at ipinasa sa kanya ang isang nakatuping papel. Saglit itong sinulyapan ni Mr. Moon at umalis na may kasiyahang ekspresyon. Napabuntong hininga si Justin, pinaalalahanan ang isang sikat na quote, "Knowledge is power." Walang oras si Jane para mag-isip ng mga bagay-bagay at agad na siyang pumasok sa trabaho. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik habang siya ay nag-calibrate ng kagamitan ng mag-isa. Mitiig ang naghintay si Justin para sa kanya dahil wala siyang maitutulong. Halos isang oras ang lumipas at sa pahintulot ni Jane, nagsimula sila sa pagsusuri. Nang matapos sila sa pagsusuri, halos alauna na. Hinakay ni Jane si Justin na umuwi dahil kailangan pa niya ng oras para pag-aralan ang mga resulta. Nagpaalam si Justin na may halik sa kanyang noo. Walang mga salita ang kailangan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Jane. Nang magmaneho si Justin sa mansyon, dumating sa likuran niya ang kotse ni Marian. Bumaba si Marian sa kotse at binuhat si Leia mula sa backseat. Naisip ni Justin na haharapin niya ang pagbabalik ni Lucille ngunit nagtaka siya kung bakit niya isinama si Leia. Mabilis na nawala sa kanyang isipan ang pag-iisip ng ipaalala sa kanya na Zenaike New Year na bukas at dapat siyang bumili ng mga ito ng ilang damit bilang magandang tanda. Sa pag-iisip nito, nakangiti siyang naglakad patungo kay Marian at sinabing, "Mahal, dapat ba tayong?" Hindi man lang natapos ni Justin ang kanyang pangungusap nang dumaan si Marian sa kanya na para bang hindi siya nakikita. 1353. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na hindi pinansin ni Marian ngunit hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Maayos naman sila kahapon kaya anong nagbago sa isang araw? Tinakbo ni Justin si Marian at hinaranggan ang kanyang daan, "Mahal, anong problema? Ano ang nagawa ko sa pagkakataong ito?" Hindi siya pinansin ni Marian at naglakad patungo sa pinto. Nararamdaman ng mga gwardya ang tensyon sa pagitan nila na naging dahilan upang tumayo sila, kunwari ay wala silang naririnig at nakikita. Napakamot ng ulo si Justin dahil sa pagkalito habang sumusunod siya sa likod niya. Nang makita ang malamig na ekspresyon nito ay nahirapan siyang magsimula ng isang usapan. "Marian, huwag kang ganyan. Sabihin mo sa akin, magbabago ako kapag nagkamali ako. Kung hindi ka masaya sa isang bagay, sabihin mo sa akin at I cheer up kita. I'm thinking of bring you and Leia to buy some new clothes since first time nating mag-celebrate ng Zenaike New Year dito." Patuloy siyang sinusuyo ni Justin ngunit walang intensyon si Marian na tumugon. Sa sandaling binuhat niya si Leia sa kanyang silid, ikinulong ni Marian si Justin sa labas. Hating gabi na at tulog na ang lahat kaya walang nakakaalam sa nangyari sa pagitan nila. Napatulala si Justin. Bakit siya naging kawawa? Nabigo na siya sa kanyang paglilinang at ngayon ay binibigyan siya ng kanyang asawa ng malamig na balikat. Ngunit siya ay ganap na walang alam kung bakit. Sa sandaling ito, tumunog ang mobile phone ni Justin at kinuha niya ito upang makitang nag-text sa kanya si Lucille. "Kuya Gibson, libre ka na bang magsalita ngayon?" Marahan nang umiti si Justin sa kanyang pagiging maingat. Nang makahanap siya ng tahimik na lugar para makapag-usap, idinial ni Justin ang numero ni Lucille at agad niyang kinuha. "Nasa Central City ka, Mav. Naghahanda ka na ba sa iyong pagbabalik? Kaya ba gising ka pa?" Tanong ni Justin. Humi si Lucille bilang tugon at nag-alinlangan siya bago nagtanong, "Brother Gibson, nakauwi na ba si Sis?" Nagliwanag ang mga mata ni Justin. "Tama, baka alam ni Lucille ang nangyari, muntik kong nakalimutang tanungin ka, ano ang problema ng kapatid mo? Napakayelo niya kaya halos nanlamig ako. Ano ang mali ko sa pagkakataong ito?" Napabuntong hininga si Lucille, "Gusto kitang makausap tungkol dito. Sinundo niya ako mula sa airport at nakita namin kayo ni Princess Jane. Nakita namin ni Jane." Nanlaki ang mga mata ni Justin at kinuyam niya ang kanyang kamay, "Sinasabi mo bang alam ni Marian ang tungkol sa amin ni Jane?" "Yeah, she looked calm but I think she's really upset." "Grabe, bakit hindi mo namalaya na nasa likod mo kami?" Nadismaya rin si Lucille. Bumantong hininga si Justin sa loob. "Hindi ko ginustong mangyari ito, kaya lang hindi ako naglakas loob na gamitin ang aking paglilinang.
Hindi nang ahas si Justin na sabihin ito ng malakas dahil ayaw niyang mag-alala siya. Hindi ako nag-iisip ng maayos kaya hindi ko kayo napansin, gumawa ng dahilan si Justin, salamat sa pagsasabi sa akin kung hindi ay sasabog ang ulo ko sa pag-iisip tungkol sa aking pagkakamali. Huminto si Lucille at mahinang sinabi, Kuya Gibson, sa palagay ko ay hindi pa natin dapat sabihin kay sis ang tungkol sa ating relasyon. Natatakot ako na hindi niya ito matanggap. Ang pagkakakilanlan din ni Leah, baka sobra-sobra na para sa kanya na kunin. Dapat sandali pa bago mo sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Leah. Pareho ang iniisip ni Justin at nagpapasalamat siya na magagawa niya ito para kay Marian. Hindi makontrol ang damdamin at kahit na hindi ninais ni Lucille na mangyari ito, hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili. Ang tanging magagawa niya ay ang bawasan ang suntok kay Marian. Sinubukan ni Justin na mag-isip ng paraan para suyuan si Marian ngunit kailangan niyang maghintay ng pagkakataon dahil hindi man lang siya tiningnan ni Marian. Para sa gabing iyon, naghanap si Justin ng random na guest room na matutulugan, ngunit talagang gising siya buong gabi, nag-iisip ng paraan para tabyusan ang sarili. Ilang sandali bago sumikat ang araw, nakita si Marian na nanginginig sa kama habang nagsasalita habang natutulog, hindi. Hindi ako. Hindi ko kaya. Hobby. Biglang umupo si Marian habang ang kanyang pijama ay basang-basa sa malamig na pawis. Nang mapagtantong nasa kwarto pa siya, nakahinga ng maluwag si Marian. Bahagyang gumalaw si Leah na parang narinig niya ang sigaw ni Marian. Wala siyang saplot habang nakatagilid ang mga paa niya sa hangin. Dahil hindi siya magkakasakit sa ganitong pagtulog sa taglamig, hindi siya pinilit ni Marian na isuot ang kanyang kumot. Napabuntong hininga si Leah at namilipit bago muling nakatulog. Hinailan ni Marian ang kanyang kumot pataas at hinaplos ang kanyang buhok ngunit nabalot pa rin siya ng takot mula sa kanyang bangungot. Hindi na mabilang ni Marian kung kailan siya nagkaroon ng parehong bangungot. Nagkaroon pa siya ng bangungot sa araw. Hindi naman siya gaanong maaapektuhan kung 1 hanggang 2 beses lang ito nangyari ngunit sa patuloy na nangyayari, nilulunod siya ng pag-aalala at pagkabalisa mula sa bangungot. Noong una ay inakala niya na nangyari ang mga bangungot dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Justin ngunit ang mga bangungot ay nagpatuloy kahit nakauwi na siya. Huminga ng malalim si Marian bago tumingin sa orasan. 5:00 na ng umaga, na maaga pa, ngunit naisip ni Marian na maaari siyang gumising at pumasok sa trabaho. Marahil ay hindi siya nakatadhana na mamuhay ng isang paglilibang. Matagal na siyang nagpahinga na nagparamdam sa kanya na gumawa ng isang bagay, kahit na ito ay upang tulungan si Gavin sa paghahardin. Si Leah ay napakadaling alagaan at siya ay kaibig-ibig na ang lahat sa angkan ay masigasig na alagaan siya. Maraming oras ngayon si Marian at naisip niyang kaya niyang asikasuhin ang hindi niya natapos na negosyo. Sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya na alisin ang bangungot sa kanyang ulo bago siya bumangon sa kama para magpahangin. Ang angkan ng Gibson ay abala na sa umaga dahil bisperas ng bagong taon ng Zen Icon. Para sa isang tradisyonal na angkan tulad nila, maraming paghahanda ang dapat gawin. Si Gavin ay nagsuot ng pula at itim na tradisyonal na kasuotan na nagpamukha sa kanya na mahigpit ngunit kagalang-galang. Ang iba sa mga kamag-anak ay nagbihis din ng maligaya para sa espesyal na okasyon. Ang mga miyembro ng clan ay magtitipon sa Ancestral Hall upang sambahin sila. Ay recap nila ang mga bagay na ginawa nila noong nakaraang taon at nag-wish din sila ng blessing para sa bagong taon. Hindi lang ito pamahiin. Dahil marami sa kanila ang kasangkot sa mga usaping pampulitika at militar, ang mga serbisyong pang-alaala ay magiging kapaki-pakinabang sa pagsasama-sama ng buong angkan. Sasali rin ang collateral clan ngunit maaari lamang silang magbigay ng respeto sa ninuno pagkatapos ng pangunahing angkan. Dahil sa katigasan ng mga halaga ng pamilya, ang memorial tablet ng patriarch ng collateral clan ay maaari lamang ilagay sa Ancestral Hall pagkatapos ng kamatayan ng lahat ng kanilang mga miyembro ng clan. Habang naghihintay ang mga miyembro ng clan kabilang si Gavin sa labas ng Ancestral Hall, napansin ng ilan sa kanila na wala si Justin. Kahit maaga pa, dapat gising na siya ngayon. Nakalimutan na ba niya ang memorial service? Paano siya naging ignorante bilang young master ng Gibson clan?
Ang ilan sa mga matatanda ay nagalit ngunit hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan dahil si Justin ang pangalawang taong namumuno pagkatapos ni Gavin. Kumunat ang noo ni Gavin ngunit tila hindi siya nagalit sa katotohanang wala si Justin. Lumingon siya kay Marian at nagtanong na nanginginig ang mga mata, "Marian, nasaan siya?" Ang iba ay gustong magtanong ng parehong tanong. As a couple, they must have slept together kaya saan napunta ang asawa niya? 1354. Si Marian ay nakatayo sa likod ni Rebecca habang hawak ang kamay ni Leah. Kinusot-kusot ni Leah ang kanyang mga mata mula sa paggising ng maaga sa umaga. Wala na siyang pakialam sa memorial services basta makakain na siya ng almusal pagkatapos nito. Kahit na si Gibson Leah ay hindi biological na anak ni Justin, kinilala siya ni Gavin bilang bahagi ng clan, kaya natural, kailangan niyang magbigay ng respeto sa mga ninuno. Nanlalamig ang mga kamay ni Marian dahil sa pagkabalisa. Normal lang sa kanila na tanungin siya tungkol kay Justin ngunit pinalayas niya si Justin sa kanilang silid kahapon kaya walang paraan para malaman niya ang kanyang kinaroroonan. Ang magulo na lalaking ito, dapat ay napagmasdan niya ang kanyang sarili noong ikinulong siya nito noong nakaraang araw. Siya ay dapat na pumunta sa kanyang iba pang mga manliligaw at ang isipin na ito ay sinipsip ang kulay ng kanyang mukha. Bumilis ang paghinga niya dahil hindi niya masabi sa kanila ang mga dahilan niya. Lolo. Ako. Hindi alam ni Marian kung paano magsisimulang magpaliwanag sa sarili. Hindi niya masasabing ikinulong niya ito sa labas ng kanilang silid. Napansin ni Rebecca ang kanyang discomfort at sumingit siya, paano kung tawagan natin siya? Ito ay mapangahas. Paano siya mawawala sa ganoong mahalagang okasyon? Hindi nasisiyahan si Gibson po dyan. Nakaramdam ng awkward ang iba nang marinig ito, hindi ito mangyayari kung makokontrol mo ang iyong anak. Huwag kang tumawag. Huwag kang tumawag. Andito ako. Ang boses ni Justin ay narinig mula sa kabilang dulo ng koridor. Nakapatong ang mga kamay niya sa pantalon niya na para bang naghugas lang siya ng kamay. Nataranta ang lahat nang makitang lumabas siya nang wala sa oras ngunit nakakagaan ang loob na makita siya rito. Kumunot ang noo ni Gavin nang may maamoy siyang mamantika sa kanya, saan ka nagpunta? Hehe, huwag kang makulit, matanda. Pumunta ako sa palengke kasama ang tagaluto ngayon at nagluto ako ng almusal para sa inyo. Medyo nasobrahan ko ang aking bilis. Almusal. Natarante si Gavin, napaka-random niyan. Mayroon kaming 12 ng mga kusinero at kasambahay dito. Bakit kailangan mong magluto kung ikaw ang young master? Binigyan siya ng kakaibang tingin ng iba, kasama na si Marian. Iniangat ni Justin ang kanyang ulo at hindi pinansin ang kanyang tanong, sige, sige. Kumain ka na lang. Halika, magbigay galang tayo kay Bodhisattva. Kalokohan. Ibinibigay namin ang aming paggalang sa aming mga ninuno. Hindi Bodhisattva. Si Gavin ay napaka-partikular sa mga bagay na ito. Napakamot ng ulo si Justin, hindi ba magandang bagay para sa ating mga ninuno na maging Bodhisattva? Maaari nila tayong pagpalain kapag pumunta tayo sa Western Paradise. Mabuti, mga ninuno. Sa wakas ay nagsimula na ang serbisyong pang-alaala at tumagal ito ng humigit kumulang 30 minuto para magbigay galang ang lahat. Inimbitahan ni Gavin ang collateral clan na kumain sa living hall samantalang ang iba sa kanila ay kumain sa karaniwang dining hall. Nang makaupo na sila, napagtanto nila na ang almusal ngayon ay katulad ng dati. Mga pastry, congee at side dishes. Mukhang hindi nagawa ni Justin. Justin, wala akong nakikitang espesyal sa almusal ngayon. Kinawian ni Gibson Gio. Hindi pa ito nakahain. Sabi ni Justin at pinitik ang kanyang daliri sa pinakamalapit na kasambahay. Tumango ang kasambahay at inakay ang iba pang kasambahay para pagsilbihan sila. Lahat sila ay may hawak na malalaking tray at naamoy na ang mabangong amoy ng karne bago pa man sila makalapit sa hapagkainan. Sa kanilang pagtataka, ang mga tray ay napuno ng inihaw na binti ng tupa, nilagang lamb ribs at tuhog ng tupa. Hindi lang iyon, naghain pa sila ng isang malaking ulo ng tupa at isang malaking kaldero ng offal. Ito ay masyadong kakaiba upang makita ang isang mabigat na mabangong ulam ng almusal.
Ang mga mata ni Gibson Leia ay kumikinang nang makita ang karne. Daddy, may niluto ka bang masarap para kay Leia? Haha, as expected of my daughter. How is it? I bought this lamb early in the morning. Kalahati pa lang ang naluto ko pero sapat na para sa lahat. Help yourselves. Kinuha ni Justin ang isang tuhog ng tupa at ipinasa ito kay Marian na may pag-aalalang ngiti. Mahal, magkaroon ka ng tuhog ng tupa. Sa wakas ay naunawaan ni Marian kung bakit wala siya. Nakakabilib na nakabili at nakapagluto siya ng kalahating tupa sa loob ng ilang oras. Nag-alinlangan si Marian na kunin ang skewer nang halatang sinusubukan niyang pasayahin siya. Nabalitaan ko na nagtitinda ka noon ng tuhog ng tupa sa Stonegate ngunit hindi mo kailangang gamitin lahat iyon. Maaari kang gumawa ng iba pang mga ulam. Tumawa si Gibson Gio. Sinulyapan siya ni Justin, nag-overthink ka. Ang tuhog lang ng tupa ang ginawa ko at ang iba ay gawa ng kusinira. Ang mga tuhog ng tupa ay para lang sa asawa ko, hindi kayo makakain. Ngumunguya na si Leia ng isa at iniangat niya ang kanyang ulo na may nakakaawang tingin, hindi rin makakain si Leia. Tinapik ni Justin ang kanyang ulo, pwede itong kainin ni Leia at Mommy. Hindi ito makakain ng lahat. Noon lamang masayang nguyain ni Leia ang tuhog ng tupa. Mas pinili niyang nguyain ang buong binti ng tupa ngunit naisip niya na mas mabuting kunin niya ito kung walang kakain. Naunawaan na ito ng iba pang pamilya. Ginagawa ni Justin ang lahat ng ito para suyuan si Marian. Pamilyar si Rebecca sa sitwasyong ito. Nang mapansin na hindi kinukuha ni Marian ang tuhog ng tupa na inaalok ni Justin, nagpa siya siyang tumulong. Marian, nag-away ba kayo? Bakit hindi ninyo kinakausap si Justin? Pinilit na ngumiti si Marian, hindi kami. Kinuha niya ang skewer kay Justin ngunit hindi niya napigil ang kainin ito. Si Gavin ay hindi makakain ng karne ng tupa sa umaga dahil sa kanyang katandaan. Ang mga kabataan ngayon ay mahilig magpagulo ng mga bagay-bagay. Hindi sila marunong magpahalaga sa isa't isa. Pag-usapan mo na lang kung may sama ng loob, saka mo lang ito pagnilayan. Ang swerte nyo na magkasama kayo sa murang edad, kapag tumanda na kayo, baka hindi na kayo magkita. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Parang inaalala niya ang asawa. Bumantong hininga si Gavin at sinabi kay Marian, Marian, hindi ako tutulungan kahit kanino. Pag-usapan natin ang mga katotohanan, baka mainitin ang ulo ni Justin minsan pero hindi siya tanga. Gusto niya talagang mabawi ka pero wala siyang maisip na mas magandang paraan kaya ginawa niya ito para suyuan ka. Kaawa-awa siya at bigyan mo siya ng pagkakataon. It's you with Zanaica New Year Eve Leia ngayon at bumili ka ng mga bagong damit kapag lumabas tayo para bumisita sa mga kamag-anak o kapag may mga bisita tayo, bumili ng kahit anong gusto mong ilabas ang iyong galit. Ang kanyang malumanay na mga salita ay nagpainit sa puso ni Marian. Hindi niya kayang istorbohin ang relasyon nila, kaya tumango siya ng nakangiti. Nakahinga si Justin nang marinig niya iyon. Tama si Gavin. Hindi siya magkakatay ng tupa at nagluluto ng tuhog ng tupa kung hindi siya nawala ng talino. Galit na sinulyapan ni Rebecca ang kanyang biyenan. Naawa siya sa kanyang anak na ibinaba ang sarili para mapasaya ang asawa. Maaaring si Marian ang may kasalanan sa halip na ang kanyang anak. Naglakas loob lang siyang isipin ang tungkol dito dahil hindi siya nang ahas na suwayan si Gavin. Hindi pa rin nakausap ni Marian si Justin ngunit mas mabuti na dahil hindi niya lubos na pinapansin si Justin. Kasama ni Leia, pumunta ang mag-asawa sa isang shopping mall sa sentro ng lungsod. Kasabay nito, ang mga balita tungkol sa pakikilahok ni Lucille sa gala ng bagong taon ay umikot at ito ang naging pinakapinainit na talakayan sa paksa ng araw. Sa pagsisikap ni Marian, ang mga komento ay pawang pumupuri sa katapangan ni Lucille para sa muling pagbabalik. Pagkatapos ng lahat, ang Lucille ay may malaking pandaigdigang fanbase. Ang publiko ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang pribadong buhay kaya hindi sila naniniwala sa mga tabloid. Ang premiere ng pelikula ay nakakakuha din ng maraming atensyon mula sa mga balita tungkol sa pagbabalik ni Lucille. 13:55 Lumabas si Jinky sa kanyang opisina patungo sa paradahan ng kotse na may hawak na puting bag.
Dahil Zenaike New Year na, walang masyadong sasakyan sa paligid na tila walang laman ang parking lot. Ang pinakamalapit na bagay na mayroon siya sa isang winter outfit ay isang striped cardigan at isang black scarf. Mukhang hindi ito komportable, pero immune na siya sa lamig. Nang makarating siya sa gitna ng parking lot, inilabas ni Jinky ang kanyang mga susi sa bagong Mercedes-Benz at tinungo ang pulang SLK 350. Si Justin ay bukas palad at mabilis sa kanyang pagbabayad, kaya ang dealer ay nagmaneho ng kotse sa Jinky noong nakaraang hapon. Hindi siya sanay sa pagmamaneho papunta sa trabaho pero talagang nakakaramdam siya ng pagkahilo. Hindi nakita ni Jinky ang pangangailangang magyabang, ni hindi niya naisip na malaking bagay ang pagmamaneho ng mamahaling sasakyan, ngunit umaasa si Jinky na makita ng kanyang mga kasamahan ang kotse na binili ng kanyang lalaki para sa kanya. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang may lumihis na silver na Ferrari sa tabi niya. Ibinaba ang bintana ng kotse at nagpakita si Erwin. Nagulat siya nang makita ang bagong kotse at isang mabilis na sulyap sa susi sa kamay ni Jinky, isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Jingjing, ito ba ang iyong sasakyan? Nakangiting tumango si Jinky, oo, Bise-Ministro. Salamat sa pagpapauwi mo sa akin sa lahat ng oras na ito ngunit hindi na kita guguluhin pa. Binili ba ito ni Justin para sa iyo? Tanong ulit ni Erwin. Hindi nagatubiling sumagot si Jinky, oo. Alam mo bang may asawa na siya? Ang asawa niya ay ang chairman ng Yellow. Nagalit si Erwin. Nagulat si Jinky ngunit hindi siya nasiyahan sa kanyang saloobin, sa palagay ko ay wala kang kinalaman iyan. Ministro Meng, nakakahiya na tingnan mo ang background ng ibang tao. Aalis ako kung mayroon kang ibang pag-uusapan. Tumayo ka dyan. Tumaas ang boses ni Erwin, anong maganda sa kanya? Niligawan kita ng tapat at hindi mo man lang ako bibigyan ng kahit isang pagkakataon. May asawa na siya at kasama mo pa rin siya. Aling bahagi niya ang mas maganda kaysa sa akin? Si Jinky ay namumutla. Ramdam niya ang galit sa mga mata nito ngunit hindi siya natatakot sa kanya. Sa katunayan, siya ay parehong galit na galit. Ayokong ikumpara ang aking minamahal sa ibang lalaki. Ang pag-ibig ay hindi katulad ng pagbili ng isang bagay, hindi ito isang bagay na masusukat mo sa pamantayan. Ministro Meng, iginagalang kita ngunit mangyaring igalang ang aking pribadong buhay, lalo na't hindi mo ako kilala. Pinabulaanan ni Jinky. Nang nagpaplano si Erwin na magpaputok pabalik, isang itim na Bentley ang nagmamaneho sa tabi ng kanyang Ferrari. Nagulat si Erwin nang makita ang kotse samantalang si Jinky ay nagulat na lang na may malaking shot dito. Maya-maya, lumabas sa kotse ang isang babaeng mukhang nasa katanghaliang gulang. Medyo sexy ang kanyang suot, nakasuot ng itim na palda at puting medyas na ipinare sa isang pares ng silver na takong. Bagamat tila walang kapintasan ang kanyang mukha, masasabi ng iba na mayroon siyang Botox injection mula sa mga kulubot sa kanyang leeg. Mahal kong anak, salamat at narito ka pa. Ang traffic ay medyo masama at naisip kong mamimiss kita. Nakangiti siya habang naglalakad patungo sa kotse ni Erwin. Nagulat si Jinky. Paano naging nanay ni Erwin ang babaeng ito gayong nasa 40s na siya? Mukhang hindi masaya si Erwin na makita siya, anong ginagawa mo dito? How cold? I wanted to spend the new year with you. Hindi mo ba ako namimiss kapag ilang araw tayong hindi nagkikita? Parang may hinanakit ang babae. Hindi, naiinis na sabi ni Erwin, umuwi ka na, may kailangan akong asikasuhin. Lumingon ang babae at tinitigan si Jinky na may selos. Oh, you found yourself a bastard sketch. What's wrong? Parang nag-away kayong dalawa. Hindi kanya gusto. Napamura ang babae. Zhangling. Tumahimik ka. Tinawag ni Erwin ang kanyang pangalan, bumalik ka sa iyong sasakyan at itigil ang pagbubuga ng kalokohan. I'm your mother, how could I ignore your problems? Alam ko ang pangalan niya, Jinky. Kahit na alam ko kung saan siya tumutuloy. Mukhang proud si Zhangling. Naiinis si Jinky. Makamandag ang tingin ng babaeng iyon. Ini-stalk mo siya. Zhangling, sawa ka na bang mamuhay ng maayos? Sigaw ni Erwin. Napabuntong hininga si Zhangling, lagi mo akong sinisigawan dahil lang sa hindi ko magawang hindi ka pansinin. Napakawalang puso mo.
Ni hindi kanya gusto at Zhangling or Leona. Lagi mo akong sinisigawan dahil lang sa hindi ko magawang hindi ka pansinin. Napakawalang puso mo. Ni hindi kanya gusto at ang sama ng loob mo sa akin. Gawin mo lahat ng gusto mo, mapagbigay akong ina. Nandito ang lolo at mga tiyuhin mo para sa hapunan, at kung mahuhuli ka dahil sa B*H na ito, tiyak na parurusahan mo ang iyong ama. Nang may panunuya, bumalik si Leona sa kotse at inutusan ang tsuper na magmaneho pauwi. Naramdaman ni Erwin na may mali at pinandilatan niya si Jinky at ang kotse nito saglit bago nagmaneho palabas ng gusali. Nawirduhan si Jinky dito at kahit naiinis siya sa ugali nito, naaliw siya nang makita ang bago niyang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya alam na ang galit ni Erwin ay hindi pa nalulutas. Habang nagmamaneho, bumantong hininga siya, Marian, hindi mo napigilan ang iyong asawa at pinabayaan mo pa siyang bumili ng kotse para sa kanyang kasintahan. Gaano kakayanin? Justin, sinusubukan mo bang ipahiya ako sa pamamagitan ng pagbili ng kotse para sa iyong kasintahan gamit ang pera ng iyong asawa? Anong tanga? Gusto kong makita kung ano pa ang mayroon ka sa iyong asawa. How dare you steal my woman? Pagkatapos bumulong ng mga salitang iyon, kinuha ni Erwin ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Natapos ang tawag at narinig ang tawa ng isang lalaki, haha, Vice Minister Meng, bakit ka tumawag? Hindi ka ba nagmamadali para sa iyong hapunan? Tito Justin, huwag mo akong kulitin. Ikaw ang aking nakatatanda at hindi kita binati ng Happy Zenaiken New Year. Si Erwin ay magalang. Bakit ang galang mo? Natigilan ako. You must be calling me for something. May kailangan ka bang ipasa sa tatay mo? Parang sanay na si Tio Justin sa mga bagay na ito. Humalaklak si Erwin, Tito Justin, ikaw ay isang representante na direktor at may hawak kang malaking kapangyarihan. Paano kita maaabala na ipaalam sa aking ama ang tungkol sa aking maliliit na bagay? Tumawa si Director Justin, alam kong kailangan mo ng tulong ko sa isang bagay. Sabihin mo sa akin at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko kung may maitutulong ako. Isang masamang ngiti ang nabuo sa mukha ni Erwin, Uncle Justin, eto na po. May sama ng loob ako kay Marian mula sa Yellow International at napahiya ako. Gusto kong pagsisihan niya ito. Hindi ba ang kumpanya niya ay nakikipag-ugnayan sa industriya ng kemikal ng produksyon ng tela? Maari mo ba akong tulungan at pahirapan sila para maputol ang kanilang production line? Sumirit si Director Justin, hindi. Young Master. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Kung ibang kumpanya iyon o kahit na ang mga first-rate na kumpanya tulad ng Ann at Watkins Clans, kasama ang network ng tatay mo, madali ko lang itong naalagaan. Pero, Yellow ang pinag-uusapan mo. Si Marian ay hindi ordinaryong negosyante. Nakakatakot ka rin sa background niya. Bakit ka ba nakakainis? Nagulat si Erwin. Hindi pa niya narinig na parang takot siya sa isang tao. Si Director Justin ay palaging namamasyal dahil sa kanyang ama at hindi siya tumanggi sa kanyang mga kahilingan upang si Erwin ay makapagsalita ng mabuti sa kanyang ama. Bakit, Tio Justin? Hindi ba't isa lang siyang matalinong negosyante? Kaya lang niyang tanggalin ang mga second-rate na kumpanya. Patay na ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kaya't gaano kaitikot ang kanyang background. Si Erwin ay namangha. 1356. Napalunok si Director Justin at napabuntong hininga, walang malalim na background si Marian pero isipin mo. Imposibleng hindi susubukang kunin ng ibang kumpanya ang isang piraso ng Yellow International at kahit gaano pa siya katalino, businesswoman lang siya, siguradong hindi pa laging nasa high road ang kumpanya niya. Ang dahilan nito ay dahil sa asawa niyang si Justin. Ano? Inakala ni Erwin na mali niya ang narinig at muntik nang mabitawan ang kanyang telepono, pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan laban sa bakod, yang clan. Sinasabi mo bang itong Justin ay ang Justin mula sa Gibson clan, isa sa 4 na major clans? Tama. Sa ganoong suporta, higit sa kalahati ng mga tao sa Jiangnan Military Zone ang handang magtrabaho para kay Marian.
Walang sino man ang maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang labanan siya, nakangiting ngumiti si Director Justin. Namumula si Erwin. Narinig na niya ang tungkol sa mga big shot ng apat na pangunahing angkan ngunit hindi siya nagkaroon ng anumang relasyon sa kanila at hindi rin siya naabala dito. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Stonegate para i-polish ang kanyang resume. Wala siyang planong magtagal dito. Dagdag pa, sa kanyang trabaho sa Ministry ng Edukasyon, hindi na niya kailangang pangalagaan ang mga korporasyon. Karamihan sa mga mayayamang pamilya ay alam ang tungkol sa apat na pangunahing angkan sa Central City ngunit hindi talaga ito nag-abala sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Zenica ay isang malawak na lupain at tiyak na magkakaroon ng mga maimpluwensyang tao sa iba't ibang mga rehiyon. Ang angkan ng Gibson ay may impluwensya dahil sa kanilang mga koneksyon sa militar, samantalang ang angkan ng Nigel ay may mga koneksyon sa pampulitikang network sa iba't ibang mga rehiyon. Kung tungkol sa angkan ng Lee at Dawson, maaaring mayaman sila, ngunit hindi sila gaanong maimpluwensya, lalo na sa labas ng Central City. Bukod, para sa kapakanan ng kanilang pampublikong reputasyon, ang apat na pangunahing angkan ay gagawa ng mga bagay na malayo sa mata ng publiko. Bilang resulta, hindi talaga sila makikita ng publiko bilang nakakatakot na mga figure. Ang pinakahuling nakakatakot na balita mula sa kanila ay marahil ang panahon kung kailan pinatay ni Justin ang Liang clan. Bagamat hindi hinayaan ng militar na lumabas ang balita, alam ng lahat na nalipol na ang angkan ng Liang. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng matinding impresyon ang mga angkan sa apat na pangunahing angkan. Ano man ang kredibilidad ng balita, hindi maaaring maliitin ang angkan ng Gibson. Bilang sentro ng atensyon, si Justin ay iginagalang at kinatatakutan ng marami. Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa angkan ng Ming dahil sila ay ilang probinsya ang agwat. Lalo na noong Vice Minister of Education pa lang si Erwin. Hindi niya inaasahan na ang random na taong nakilala niya ay ang Rum or Grim Reaper. Pinagpawisan si Erwin na pagtantong muntik na niyang pukawin si Justin. Young Master, magpanggap tayo na walang nangyari. Hindi tayo makikinabang dito. Kahit si Master Meng ay walang magawa sa psycho na iyon mula sa Gibson clan. Kinumbinsi siya ni Director Justin. Napatigil si Erwin dito at nag-click sa kanyang dila, kalokohan. Bakit tayo matatakot sa Gibson clan? Hindi nila pag-aari ang bansa. Kahit na gusto nilang lipulin ang ating angkan, hinding-hindi ito papayag ang partido. At saka, si Premier Nigel ang may hawak at nasa kanya pa rin ang unang senior official sa itaas niya. Hinding-hindi niya hahayaan ang mga bagay-bagay sa Zenica na magdeklare ng digmaan laban sa mga ito at hindi tayo hahayaang magdeklare ng digmaan laban sa Zenica at hindi tayo papayag na magdeklare ng digmaan laban sa Zenica at hindi tayo hahayaang magdeklare ng digmaan laban sa Zenica at hindi tayo papayagan. Hey! Tama ka! Ang angkan ng Gibson ay may impluwensya lamang sa militar, ngunit mula nang magbitiw si Parley at ang pagkamatay ng pangalawang Young Master, ang bilang ng mga hukbong kontrolado nila ay nabawasan. Tiyak na ang angkan ng Meng ay hindi matatakot sa kanila. Sinipsip siya ni Director Justin. Gumaan ang pakiramdam ni Erwin, ngunit alam niyang dapat itong magwakas kung hindi ay masimangot siya sa kanyang angkan. Hindi na kailangang pumunta ng ganito para sa isang babae. Tito Justin, kalimutan mo na ang sinabi ko. Ang tatay ko naman. Naiintindihan, tumawa si Direk Justin, hindi ko sasabihin sa kanya ang isang bagay. Napangiti si Erwin sa kasiyahan at nag-alok na bibili siya ng pagkain sa susunod bago ibinaba ang tawag. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang makahanap ng pagkakataon na makipagkasundo kay Jinky at bumili ng ilang mga regalo para sa kanyang mga magulang upang makapagsalita sila ng ilang magagandang salita para sa kanya. Hindi man sila maaaring maging magkaibigan, mas mabuti na ito kaysa magkaroon ng nakatagong kaaway. Ngayong nalaman ni Erwin ang tunay na pagkakakilanlan ni Justin, sa wakas ay naunawaan na niya ang saloobin ni Marian. Paano mapipigilan ng isang chairman na tulad niya ang Young Master na magkaroon ng ibang manliligaw? Dinagsa ng mga bisita mula sa iba't ibang angkan ang angkan ng Gibson upang bisitahin si Gavin at pinanatiling abala ito sa buong hapon. Nang naisip nila na makakahinga na sila sa gabi, dumating ang isa pang sasakyan sa bakuran at lumabas si Abbas Morgana.
Malayo ang kanyang ekspresyon gaya ng dati habang naglalakad papasok sa mansyon nang hindi hinihintay na ipaalam ng mga katulong ang iba tungkol sa kanyang pagdating. Alam ng angkan ng Gibson ang tungkol sa relasyon nila ni Marian kaya walang nang-ahas na maliitin ang isang panauhin na tulad niya. Inihain sila ng mga kasambahay ng tsaa bago sila binigyan ng privacy para makapag-usap. Yumuko lang si Morgana kay Gavin, hindi pinapansin ang lahat na naruroon sa eksena. Maaaring matanda na siya ngunit maayos ang kanyang hitsura. Madam Lysander, bakit mo kami binisita ng ganitong oras? May balak ka bang magpalipes ng gabi sa amin? Ngumiti si Gavin. Napabuntong hininga si Morgana sa pag-iisip tungkol sa kanyang maliit na angkan, ngunit umiling siya sa tanong nito, namatay na ang aking asawa ngunit nakatayo pa rin ang angkan ng Lysander, kaya uuwi ako kaagad. Oh, bakit ka nandito? Tumingin si Morgana sa paligid, wala si Justin. Dapat ay bumalik siya kaagad. Nag-shopping siya kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Sagot ni Gavin. Kumunat ang noo ni Morgana, mas maganda kung nandito siya dahil tungkol ito kay Lucille Lysander at Justin. Ako ay baliw na tao at gusto kong linawin ang mga bagay-bagay kung hindi ako makakaramdam ng kapayapaan sa Zen-Ike New Year. Tungkol kay Lucille at Justin. Na-intrigue ngayon si Rebecca, Madam Lysander, ito ba? Ang anak ko at si Lucille. Walang masisisi sa kanya kung bakit niya ito iniisip dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Namulat din ito sa iba. Naningkit ang mga mata ni Gavin sa narinig dahil alam niyang itinuring ni Marian si Lucille bilang kanyang kapanganakang kapatid. Napasimangot si Morgana, maaaring hindi mo pa alam ang tungkol dito, ngunit sinabi sa akin ni Lucille na umamin siya sa kanya noong pareho silang natigil sa kaharian at ngayon ay magkasama na sila. Alam kong hindi madaling tao si Lucille at hindi pa niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman ng ganito. Kapag nakagawa siya ng desisyon, kahit ako ay hindi na mababago ang kanyang isip. Buti na lang, kahit na hindi siya nakitang Casanova, si Justin ay maaaring magdusa. Dahil sa kanya, may koneksyon siya sa aking senior na alagad at sa angkan ng Shushan. Nagulat ang lahat ng marinig ito ngunit hindi ito isang magandang balita para sa kanila, lalo na't hindi maganda ang usapan ni Marian at Justin kaninang umaga. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari kung malaman ito ni Marian. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot sa kanila ng pagkabalisa. May pag-iintindi si Gavin, Madam Lysander, sigurado akong may iba kang pag-uusapan, kaya nagmamadali kang pumunta rito. 1357. Humanga si Morgana sa kanyang katalinuhan at nakangiti itong sumagot, tama, narito ako para humingi ng dignidad para sa aming angkan. Oh! Na-intrigue si Gavin, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Bumantong hininga si Morgana, si Lucille lang ang nag-iisang inapo ng Lysander clan. Kung hindi dahil kay Justin, pinaplano ko siyang pakasalan ng isang tao sa clan. Pero ngayong kasama na niya si Justin, hinding-hindi iyon mangyayari. Hindi rin niya asawa si Lucille. Maaaring hindi kasing prestihiyoso ng clan ng Gibson ang aming clan, pero hindi lang dapat ako ang maging granddaughter. Karamihan sa pamilya ay maaaring hulaan kung saan siya pupunta nito. Maaaring hindi ninyo ito alam pero mahirap para kay Justin na magkaroon ng anak sa mga ordinaryong babae dahil sa kanyang pangangatawan at paglilinang, ngunit si Lucille ay nasa soul-forming stage na dahil sa insidente. Sa tulong ni General Chai, maaari rin siyang manatili sa mundo ng mas matagal, kaya, kung makakasama niya ng matagal si Justin, baka mabuntis niya ang ibang mga babae. Natuwa ang Gibson clan na marinig ito, lalo na si Rebecca. Siya ay umaasa na magkaroon ng isang aktwal na apo maliban sa ampon na si Leia. Hindi mahalaga kung sino ang biolohikal na ina basta ito ay anak ni Justin. Huminto sandali si Morgana bago nagpatuloy, hindi ako umaasa na dadalhin ng anak nila ang aking apelyido ngunit kung tunay na mabubuntis si Lucille, nais ko na ang kanilang pangalawang anak ay sumali sa aming angkan at maging bahagi ng aming bloodline. Marshall Gibson, ano ang masasabi mo? Kahit na ang angkan ng Gibson ay handa na marinig ito, ang kanyang mga salita ay nagpatahimik pa rin sa kanila habang nakatingin sila kay Gavin na kinakabahan. Maaaring magkaroon ng mas maraming anak si Justin kaysa sa inaasahan ngunit ang pagkakaroon ng sinuman sa kanila ng apelyidong Lysander ay magiging ibang kwento.
Ayos lang kung babae ang pangalawang anak pero paano kung lalaki? Tiyak na magiging kawalan ito para sa isang militar na angkan tulad ng Gibson clan. Kinuha ni Gavin ang tasa ng tsaa at humigop ng kanyang matamis na tsaa. Ang kanyang mga mata ay lumukot habang nagsasalita, naiintindihan ko ang iyong mga intensyon bilang pagpapalawig ng bloodline ang pinakamahalaga sa amin. Kaya kung payagan ito ngunit, kailangang may kondisyon. Nagningning ang mga mata ni Morgana sa pananabik, sige. Itinaas ni Gavin ang kanyang daliri, una, kung ang batang ito ay may apelyido na Lysander, ang bata ay magiging tagapagmana ng Lysander clan at hindi maaaring magmana ng anuman mula sa Gibson clan. Pangalawa, ang Lysander clan ay mananagot para sa edukasyon ng bata na nangangahulugan na ang mga kakayahan ni Justin ay hindi maipapasa sa bata, kasama na ang mga cultivation techniques. Hindi natuwa si Morgana na marinig ito, Marshall Gibson, maaari kong tanggapin ang unang kondisyon ngunit ang pamamaraan ng paglilinang ni Justin ay nagmula sa angkan ng Shushan kaya paano ito mapabilang sa angkan ng Gibson? Oo. Nagmula talaga ito sa angkan ng Shushan, ngunit tayo lang ang nakakaalam tungkol sa pamamaraan ng paglilinang. Kung ipapasa ito sa ibang mga angkan, maaapektuhan nito ang ating katayuan at kailangan nating mag-ingat tungkol dito, matigas na sabi ni Gavin, bawat tao para sa kanyang sarili, at ang Diablo ang pinakahuli. Hindi ako mabait na tao. Habang ako ang nakikinabang kay Gibson, nabubuhay ako. Ngunit ang batang iyon ay magiging bahagi din ng bloodline ng Gibson clan. Umiling si Gavin, ang apelyido ng bata ay hindi Gibson, ibig sabihin, walang karapatan ang bata na pumasok sa Ancestral Hall at hindi rin mananagot ang bata para sa kaluwalhatian ng Gibson clan. Kaya, ang bata ay hindi talaga magiging bahagi ng Gibson clan. Bloodline. Hindi yun mahalaga, kung hindi ko irerehistro ang pangalan ni Leia sa genealogy. Ito ay walang katotohanan. Napatayo si Morgana mula sa inis. Siya ay umasa sa lakas ni Justin at muling itayo ng kanyang apo sa tuhod ang angkan ng Lysander. Paano ito makakamit ng kanyang apo sa tuhod kung wala ang mana? Tumayo si Rebecca, Madam Lysander, mangyaring huwag mo kaming siraan. Hindi isang maluwalhating desisyon na magkaroon ng ibang apelyido ang aming inapo. Wala na kaming maibibigay na higit pa rito. Natuwa si Gavin sa kanyang tugon. Ito ay masangkop para sa isang babae na gumanti sa ganitong uri ng isyo dahil siya ay una ay isang lalaki at pangalawa ay ang matanda din sa angkan. Naikuyom ni Morgana ang kanyang panga at sisigat na sana nang may pumukaw sa kanyang atensyon. Tumingin siya sa labas ng pinto at ngumisi, mabuti, nasa likod ni Justin. Tatanungin ko siya ng direkta at kung papayag siya, walang sino man sa inyo ang maaaring makialam. Hinding-hindi namin siya mapapatawad kung manggahas siyang ipagkanulo ang aming angkan. Si Parley ay mahigpit. Binigyan siya ni Morgana ng masamang tingin bago tumayo sa may pintuan. Gaya ng inaasahan, pumasok si Justin na may mga bag sa kanyang mga kamay. Puno ang kanyang singsing kaya siya na mismo ang magbuhat. Nasa tabi niya si Marian at parang mas maganda ang mood niya habang papasok siya sa kwarto, nakangiti at nakikipagkwentuhan habang hawak ang kamay ni Leia. Ang pamimili ay ang pinakakapakipakinabang na paraan upang pasayahin ang isang babae. Ang iba sa kanila sa una ay nakahinga ng maluwag nang makitang nagkasundo na sila, ngunit sa presensya ni Morgana, tiyak na magkakaroon ng masamang pagkakataon. Ngunit hindi nila siya mapaalis dito. Justin. Sa wakas nakabalik ka na. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay para kay Lucille at sa aming angkan. Gusto kong makita kung ganoon ka kawalang puso. Nagtaas ng boses si Morgana. Ngayon lang siya napansin ni Justin dahil hindi niya magamit ang kanyang divine sense, ngunit bakit parang may humawak sa kanyang lalamunan sa sandaling pumasok siya sa hall. Kumunat ang noo ni Maria nang marinig ang boses ni Morgana at pinalis nito ang ngiti sa kanyang mukha. Inilagay ni Justin ang mga bag sa sahig at sinenyasan ang mga kasambahay na buhatin ang mga ito bago tumingin sa iba ng may pag-aalala, Abos Morgana, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Morgana ay kumikinang habang binato niya ang isang nakakagulat na tanong sa kanya, mayroon lang akong tanong. Babayaran mo ba ang buong responsibilidad sa iyo at sa mga magiging anak ni Huey?
Boom! Parang tinamaan ng kidlat ang isip niya. Hindi lang siya nabigla nito. Nabigla si Marian at natigilan siya. Tumingin si Justin kay Morgana nang may pagkabalisa, hindi maintindihan ang mga bagay. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang relasyon kung hindi man lang sinabi ni Lucille sa kanya? Tumibok ang kanyang puso nang masulyapan niya ang malungkot na ekspresyon ni Marian. Si Morgana ay nag-aalinlangan sa kanilang kakaibang ekspresyon sa mukha, ano ang mali? Hindi mo ba nasabi kahit kanino ang tungkol dito? Bakit parang gulat na gulat ka? May balak ka bang linlangin si Lucille? Hinding-hindi kita mapapatawad kung maglakas loob kang saktan ang kanyang damdamin. Mapuro lang titig ni Marian, naalala ang nakaraang araw nang makipagbiroan siya kay Lucille at kung paano siya inaliw ni Lucille. Hinikayat siya ni Marian at hinimok siyang magpahinga. Tumingin pa si Lucille sa kanya nang may pasasalamat. Napagtanto niya noon na siya pala ang tanga, pinaglalaroan ng iba. She even asserted herself na parang naiintindihan niya ang lahat. Madilim ang daan at ang lalaking nasa tabi niya ay tila banyaga na para bang katapusan na ng mundo. Marian! Marian! Pakinggan mo ako. Napansin ni Justin ang kanyang tingin. Walang palatandaan ng sigla, sa halip, na puno ito ng nakakatakot na pakiramdam ng kamatayan. Napagtanto ni Morgana na nagkamali siya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng suntok kay Marian ng higit pa sa inaasahan. Ang iba sa pamilya ay tumakbo sa pinto. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang mga kamay at kinamayan sila, Marian, huwag kang ganyan. Ngayon lang namin nalaman ang tungkol dito. Pinagtaksilan ka ni Justin at parurusahan namin siya. Ikaw. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? May sakit ka ba? Hindi nag-react si Marian, hinayaan ang kanyang katawan na umindayog sa paggalaw ni Rebecca. Hindi siya nagsasalita o umiiyak, maging ang kanyang hininga ay mababaw. Para siyang naging manikang walang kaluluwa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.